Hindi na maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan lalo na ng mga bansa. Kaya naman maging ang bansang Pilipinas ay mayroong ding mga bansa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga bansang ito ay ang Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Amerika at Arab nations. Paano nga ba nag-umpisa ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansang ito sa Pilipinas? Yan ang ating alamin. Isang bansang Pilipinas na talaga namang maraming mga tao ang pumupunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran sa paghanap ng trabaho. Kadalasan sila ay construction worker, factory worker, domestic helper, nangangamuhan at marami pang iba. Kaya naman kahit sa ang panig ng mundo, mayroong Pinoy na nagtatrabaho. Sa kagustuhan na kumita ng malaking pera kahit na mahirap ang mag-isa sa ibang bansa, tinitiis nila ito para sa pamilya. Ngunit isa sa mga kinaharap ng mga Pinoy na OFW ay ang direktang epekto kapag nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang ating bansa na Pilipinas sa bansa na kanilang pinagtatrabahuhan. Narito ang ilang mga bansa na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating bansa. Indonesia. Sinong mag-aakala na ang bansang katulad ng Pilipinas mula sa itsura ay nagkaroon din ng nabuong di pagkakaunawaan sa ating bansa. Nag-umpisa ito ng kidnapin ng mga rebeldeng Abu Sayyaf ang ilang mga Indonesian citizen sa probinsya ng Sulu noong 2016. Kaya naman nagprotesta ang mga Indonesian sa tapat ng Philippine Embassy sa Indonesia at may bitbit na mga banner. Dahil sa insidente, naging dahilan ito upang makatanggap ng hindi magandang pagtrato ang ating mga kababayan sa Indonesia. Isinisisi nila ang nangyari sa ating mga kababayan. Sinasabi nila na naglipa na daw sa Pilipinas ang mga grupo ng rebelde. Amerika. Paano nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang Pilipinas at Amerika kung alam naman natin na malapit talaga ang bansang ito sa Pilipinas? Kung babalikan natin ang nakaraan, matatandaan kung gaano kababa ang tingin ng Amerika sa Pilipinas. Makikita sa isang pahayagan ng The Boston Sunday Globe kung saan nakalahad ang pagbabago daw na ginawa ng Amerikano noon sa Pilipinas. Taong 1920, nagkaroon ng malawakang immigration ng mga Pilipino sa Amerika. Dahil nga sa napakayamang bansa nito, madaming mga Pinoy ang naghangad na makaranas din ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, tila kabaliktaran ang nangyari dahil nakaranas ang mga ito ng pagpapahirap. Dahil ibinibigay sa mga Pinoy ang napakabibigat na mga trabaho. Ang masaklap pa dito ay sapilitan. Nagpatuloy ang ganitong pagtrato hanggang sa dumating ang taong 1940. Sa taong 1940, dito nabuo ang kasunduan ng Nationality Act of 1940 kung saan maaari nang maging isang citizen ng Amerika ang mga Pinoy at kabilang na din dito ang pagkakaroon nila ng proteksyon para sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang Pilipino ang sakop ng Nationality Act of 1940 dahil maging ang ilang mga dayuhan ay sakop ng kasunduan na ito. Ngunit kung iisipin nating mabuti, lalo na noong nagdaang pandemya, hindi maitatanggi ang pagmamaliit at pang-aabuso na natatanggap hindi lamang ng ating mga kababayan kundi ang ilang mga kapitbahay din nating mga Asyano. Dahil marami sa mga ito ay isinisisi ang pagkakaroon ng pandemya sa mga Asyano. Kaya naman hindi biro ang diskriminasyon na natatanggap ng ating mga kababayan at kapitbahay. Meron pa dyan na napabalita na nakatanggap ng pananakit na pisikal at pinaalis sa kanilang bansa ang ilan sa ating mga kapwa Asyano. Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang espesyal na administratibong rehiyon ng China. Nasa halos 238,000 mga Pinoy ang nagtatrabaho dito at karamihan sa kanila ay mga domestic helpers. Nag-umpisa ng hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan at mga mamamayan ng Hong Kong noong taong 1970s at 80s. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang naghahangad ng mataas na sahod. Nang mga panahon na yon ay talaga namang lumobo ang bilang ng mga Pinoy na gustong magtrabaho sa bansang Hong Kong. Humantong ito sa punto na mas marami na ang bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho at bumaba naman ang bilang ng mga Chinese na mayroong trabaho. Kaya naman nagdulot ito ng inggit at galit sa mga Pilipino. Bumuo pa mismo ng samahan ng mga Chinese kung saan tinawag nila itong Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong, kung saan isa sa layunin nito ay ang pababain ang bilang ng ating mga kababayang Pinoy na mayroong trabaho sa bansa nila at bigyan ng trabaho ang sarili nitong mamamayan. Muling nanumbalik ang galit ng mga Chinese sa mga Pinoy nang mangyari ang hostage taking sa Carino Grandstand.
Ito ay matapos i-hostage ni Rolando Mendoza ang isang bus na puno ng mga Hong Kong tourist at 8 sa mga ito ay nasawi. Malaysia, hindi lingid sa ating kaalaman na isa ang bansang ito sa ating kapitbahay. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan nang akusahan nila tayo na ang Pilipinas daw ay nagdala ng mga masasamang tao sa bansa nila. Yan ay matapos tumawid ang ilang mga Pilipinong Muslim sa border ng Sabah. Ibinabato nila na mayroon daw utang ang Pilipinas sa gobyerno nila dahil yan sa mga nagasto sa paggamot sa mga Pinoy na tumawid sa border at nagkakasakit. Kanilang pinuputok na dapat sa kanil daw iyon nararapat na gastusin at hindi sa mga Pinoy. Bukod pa riyan, ibinabato din nila sa atin ang paratang na nasa lahi daw natin ang pagiging magnanakaw, masamang loob. At ang pinakamatindi pa rito ay ang pagsisisi nila sa Pilipinas na ito daw ang dahilan kung bakit daw sila naghihirap. Dahil daw inaagaw natin ang mga lupain na dapat ay sa kanila maging ang mga pinagkakabuhayan nila. Arab Nations, isang Saudi Arabia sa pinakamalaking bansa na mayroong mga OFW at may pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Pilipino ang 4 sa pinakamaraming dayuhan na nagtatrabaho sa Saudi. Unang nagpuntang mga Pinoy sa Saudi taong 1973 kung saan grupo ng mga engineer na Pinoy ang nag-migrate sa Saudi. Umabot sa 800 hanggang 900 na mga Pilipino ang pinaprocess ng Saudi Arabian Embassy kada araw. Dahil na din sa taas ng pasahod sa bansang ito, kaya naman maraming mga Pinoy ang nagkukumahog na lumipad at doon humanap ng trabaho. Ngunit sa kabila ng mataas na pasahod, kapalit naman ito ang pagmamaltrato at pang-aabusong sexual at hindi pagpapasahod. Kaalam, para matanggap mo ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito. Katulad na lamang ng kwento ni Agnes Mansilla, isang OFW na domestic helper kung saan nasapilitan siyang pinainom ng bleach ng kanyang amo matapos niyang hindi maayos na makapagtimpla ng tea. Bukod pa riyan, ayon kay Agnes, 1 buwan at 6 na araw na daw siyang hindi pinapakain ng kanyang amo maliban sa kape. Sapilitan din siyang pinagtatrabaho ng 5 AM hanggang 2 AM araw-araw. Mayroon din siyang mga kagat sa likod dahil palagi daw siyang kinakagat ng amo niyang babae kapag nagkakamali siya. Isa din si Marlene Nunez sa mga OFW na nakaranas ng pagmamaltrato sa kanyang amo. Ayon sa kanya, tumakas lamang siya sa kanyang employer matapos niyang makaranas ng pang-aabuso at sinubukan pa daw nitong kuhain ang passport, pera at ilang mga gamit niya. Kaya naman napagdesisyonan niya na tumakas at pumunta sa pinakamalapit na police station at magpa-rescue sa Philippine Embassy. May mga tao talagang ganito ang pagtrato sa mga Pinoy dahil para sa kanila sila ay mataas at may karapatan sa isang tao dahil ito ay binabayaran nila at ang tingin nila sa mga ito ay alipin. Ngunit hindi natin maiaalis na may mga kababayan tayo na maswerte sa mga napapasukang amo na mababait. Kaalam, sa tingin mo, ano pa bang mga bansa ang nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.